Batid nating halos taon-taon ay ito ang palagi ang ginagawa ng karamihan bilang paggunita at pag-alaala daw sa mga pagpapakasakit at pagkamatay ni Kristo. Ito raw ang isang tanda ng tunay na Kristo sapagkat utos nga daw ito galing sa Biblia. Atin ngayong isa-isahin ang kanilang mga gawain sa ganitong okasyon, kung talaga bang nararapat ang mga ganitong tradisyon o paniniwala. Ilan sa mga gawain ay una ganito. Ang mahal na araw ay nagsisimula pagsapit ng Miyerkules ng Abo, ang araw na kinukrusan ng abo sa noo ang mga deboto bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Ayon sa Biblia, ano ba ang tanda na tinutukoy sa pag-aantanda ng ganito? Karamihan kasi, basta't nakikiisa lang ay tama na? Ayon sa Biblia, may binanggit bang paunang pahayag ukol dito? Narito. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman, at mga dukha, at ang mga laya, ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Mabuti ba ang pagkakaroon ng tandang ito? Ano ba ang idududulot sa tao kung tayo ay mananatiling magkakaroon o magsasagawa ng tandang ito? Atin namang basahin. At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumusunod sa kanila, na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sinuman ay sumamba sa hayop at sa kanyang larawan, at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo, o sa kanyang kamay, ay inom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos, na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, at siya ay pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel, at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila, ay napailang lang magpakailan kailanman, at sila'y walang kapahingahan araw at gabi, sila mga nagsisisamba sa hayop at sa kanyang larawan, at sinumang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Malinaw po ang kahahantungan ng mga tao na nagsasagawa ng ganito. Ito ay tanda ng paparusahan ng Diyos. Ano pa ang mga gawain nila na labag ayon sa Biblia? Ito naman ang aral at utos na pinairal ng mga papa at mga pari sa kanilang mga pamamaraan ukol sa isinasagawa kapag mahal na araw o Biyernes Santo. Walang alam kasi ang iba, at kung anong paraan ng kanilang kinagisnan ay yun na lamang ang kanilang sinusunod na rin. Makatwiran kaya sa harap ng Diyos ang pagbabawal sa anumang uri ng pagkain? Ating suriin. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay iwan ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuruang ito ay pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain, mga pagkaing nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama, sa halip ay dapat tanggaping may pagpapasalamat sapagkat ang mga ito ay nililinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. Ang linaw po ang banggit sa talata, aral ng demonyo lamang ang nagsasagawa ng mga ganyang mga gawain, kaya tiyak po ang mga pagkakamali na kanilang mga ginagawa. Masakit man po pero ito ay upang ihayag sa mga di pa nakakaalam. Ano pa ang nilabag na ginagawa nila? Narito pa. Hayag sa atin ang kanilang ginagawa na pagpapalo, pagpapasakit sa kanilang sariling katawan, at ang iba pa nagpapakupa sa krus. Ito ay upang pagsunod daw sa krus kay Kristo, at sa pagpapakasakit na kanyang tinamo. At bilang pag-alaala sa paghihirap ni Kristo. Tama bang saktan ang ating katawan? Narito. Sa pagpapakahirap sa katawan, ngunit walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. Malinaw po na hindi dapat pahihirapan ang ating katawan. Lalo na't sa walang kabuluhan. Sagot naman nila, ito naman daw ay pag-alaala sa paghihirap ni Kristo at sa kapatawaran ng kasalanan. Tama ba ang palusot nila? Sa anong paraan ba mapatawad ang kasalanan? At sa ano ang tamang paraan ng pag-alaala ang kamatayan ni Kristo? Narito. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol, at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon, na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo, gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom, sa pag-aalaala sa akin. Ito ay sa pagsasagawa ng pagbanal na hapunan. Ito ang pamamaraang itinuro ni Kristo na ating pag-alaala sa Kanya. Hindi sa pamamagitan na pagpapakahirap ng katawan. Sa anong paraan naman mapapatawad ang kasalanan? Sa pagpapakuba sa krus at pagpenitensya, narito po.
At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Ang paraan ng pagpatawad ng mga kasalanan ay sa kabilang lamang ng pagkabuhos ng dugo ni Kristo. Ang tinubos ng dugo ni Kristo. Sa marami ng pag-aaral, ang kabilang lamang sa kawan ni Kristo na tinubos ng kanyang dugo. Narito. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili, at ang buong kawan narito ay hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala, upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Sila lamang ang may karapatan na mapatawad ang kasalanan, at mali ang magpenitensya. Kaya po ang mga ginagawa nilang tradisyon gaya ng pagpapako sa krus at pagpenitensya, ay di po ito naaayon sa turo mula sa Biblia. Ano ang mensahe ni Kristo sa kanilang mga ginagawa? Narito. Sinagot sila ni Jesus, "Bakit naman niyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon? Labag po ang kanilang mga pamamaraan na siyang kalooban ng Diyos. Pwede kaya ang sariling ginagawa nila na pamamaraan? Dahil hindi nila kinilala ang katuwirang mula sa Diyos, at nagsisikap silang gumamit ng sarili nilang pamamaraan, hindi sila sumunod sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Di pa rin katanggap-tanggap sa harap ng Diyos. Sanay na intindihan po ito ng karamihan, hindi po ito tamang na pamamaraan na siyang itinuro ng Diyos." Puntahan naman po natin ang isa pang pagkakamali. Ito ay kung sa Tagalog daw ay Linggo ng Muling Pagkabuhay ni Hesukristo. Ang pistang nabanggit ay alam ng marami na ito ay karaniwang tumatapat sa buwan ng Marso, kundi na may sa buwan ng Abril. Palibhasa, ang mga buwang ito ay sinasakop ng tagsibol, spring, sa mga bansang may 4 na taunang yugto ng panahon. Ang linggo na siyang huling araw ng kapistahan, ay nakaugali ang tawagin ng mga Ingles na Easter Sunday, at kung saan nag-ugat ang salitang ito ay alam na kaya ng karamihan, lalo na ng mga nagsasagawa nito. Ating alamin at nang malaman nila. Ito ay nag-ugat sa sinaunang relihiyong politeismo, pagsamba sa maraming Diyos ng mga pagano, na sinasang-ayon ng lubos at binibigyang diin ng lahat ng mga eskolar. Ang salitang nabanggit ay hindi kailanman ginamit sa orihinal na kasulatan maging sa Biblia. Ang salitang Easter ay nagmula sa salitang Istre, na ang kahulugan ay isang diyosa ng tagsibol, goddess of spring. Sa katotohanan, ang pinagmulan ng pangalan ay mula sa lubhang malayong nakaraan, na panahon tumutukoy pa sa panahon ng Tor ni Babel. Ang pinag-ugatan nito ay hindi kalaunan, matapos ang malaking baha sa panahon ni Noe. Ang mga paniniwalang pagano sa maraming pag-aaral, sila ay ang kumikilala ng maraming mga Diyos, na isa na nga rito si Queen Semiramis, na siyang umano'y inang diyosa, o reyna ng langit, nang magsikalat ang mga tao, at gamit ang kani-kanilang mga sariling wika ay marami pa rin ang patuloy sa pagtawag at nananatili sa kanilang gawain. Marami ang nagsisitawag sa inang diyosa Ishtar, na sa una ay sinasambit na Easter. Sa ibang mga lupain ay tinatawag siyang Eostre, Astarte, Ostera, at Istre. Ang ibang pangalan patungkol kay Semiramis, ang inang diyosa ay kabilang ang asawa ni Baal, wife of Baal, Ashtaroth o Ashtoreth, at reyna ng langit, Queen of Heaven. Ang inang diyosa, reyna ng langit ng mga pagano ay kadalasang sinasamba bilang, 1, diyosa ng fertilidad, goddess of fertility, 2. Inang kalikasan, Mother Nature, 3. Diyosa ng tagsibol, goddess of spring, 4. Pag-ibig sexual at pagsilang, sexual love and birth, 5. Tagapamagitan ng Diyos sa mga tao, mediator of God to man. Maliwanag ang paniniwala ng mga Katoliko ay nagmula pa rin sa mga pagano na ikinabit ang pangalan ni Jesus sa kaganapan ng Easter, at ang petsa nito sa panahon ng tagsibol, spring, ang siyang tinukoy na araw ng pagkabuhay na muli ni Jesus. Ang paggamit ng salitang Easter, kakabit ang pangalan ni Jesus, ay isang maliwanag na katuroang dumaya sa halos lahat ng mga tao sa kalupaan. Ang sinaunang kaugalian o tradisyon ng mga pagano ay hindi ang muling pagkabuhay ni Jesus ang ipinagdiriwang. Kaya hayag sa ating kaalaman ang lahat ng gawang aral ng tao ay kasuklam-suklam. Pinapauna na ng Biblia ang mga ganitong mga tao. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Ang kanilang pagtatakwil sa aral. Pagtatakwil sa Panginoon, imbis aral ng Diyos ay aral ng tao ang sinusunod. Maliligtas kaya ang ganitong mga gawain? Sa inyo naman, may lilitaw na mga bulaang guro.
Gagamitin nilang katusuhan ang pagtuturo ng mga aral na makasisira sa inyong pananampalataya. Itatakwil nila ang Panginoong nagligtas sa kanila, kaya't biglang darating sa kanila ang kapahamakan. Totoong kapahamakan ang sasapitin ng mga gumagawa ng gawaing labag sa aral ng Diyos. Ano ang payo sa lahat tungkol sa mga gawain ito? Kaya't ito ang masasabi ko, sa pangalan ng Panginoon, huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga paganong walang kabuluhan ang mga iniisip at nadirimlan ang kaisipan. Dahil wala silang pagkaunawa at matigas ang kanilang puso, hiwalay sila sa buhay na mula sa Diyos. Hiwalay sa tunay na Diyos gaya ng mga pagano ang mga taong gumagawa ng mga karumal-dumal na gawain. May Diyos nga sila, iba naman ang kinikilala. Sana'y maging aral sa lahat, lalo na po sa ating mahal na mga kaibigang mga Katoliko na patuloy sa ganitong gawain. Hangad po namin na mahatid ang lahat sa katotohanan at sa tunay na mga aral. Kaya po patuloy po naming iniimbita ang lahat na makinig ng mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sapagkat ang pananampalataya ay nanggagaling ito sa pakikinig ng tamang aral. Kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Cristo. Maraming salamat po.